Video mo na, video. Yung walang alam ako ng energy. Welcome to Mount Victoria. Yeah. Yeah, this is the tit. Paano? Tas gano'n? Welcome to Mount Victoria. Oh, ano lang. Sige, 1, 2, 3, go! Name din, kumusta yung experience mo sa Mount Victoria? Ako si James. Michelle, Joy. Ronald Abad po. Hello, ako si Jean. My name is Ryan. Siguro yung river crossing. Matataas kasi siya eh. Madudulas na ba to? So, ang daming ahon. Tama yung assault going to summit. The original plan was simple, a 5-day expedition to summit Mount Victoria and Sultan Peak. Ito yung mga inaabang ko dito sa Mount Victoria. Yung current kung kakayanin ako o ako yung mas malakas. Malalaman natin yan. But nature had her own way. Heavy rains turned the rivers wild that made one major river crossing to Sultan Peak became impossible. So we listened and changed course. Itong Mount Victoria, hindi ko siya masyado kasing na-research nung aakyatin ko. Kumbaga, gusto ko lang second highest. So, nung una, syempre hindi ko na-research. Parang, marami naman ako naakyat. Madali lang. Pero, nung nandito na sa trail, ang hirap niya. So, ang daming ahon. Tapos, first time ko din sa maraming river, yung river talaga na malakas na. Matataas kasi siya eh. Hindi siya yung normal na river crossing. Nakatulad sa Luzon, like sa Mount Irid, na hindi masyadong mataas. Dito kasi lakpas bewang minsan eh. So, medyo challenging sa akin yan. Hindi lang siya yung simpleng water na nagpo-flow, kundi pinapakita niya yung force niya na para bang sinasabi ng water, uy, dumadaan kayo sa akin. Dapat bigyan niya ako ng respeto. Para nagpapahiwatig, nagre-remind yung river na may life din ako and you have to respect me. Yan yung show of force ng nature. Kuya! Kusog! Kusog man di ay? Salamat! Ay, hello! Instead of turning back, we pushed for one more summit within the Mount Victoria range, a lesser-known peak called the Teeth. Adding the Teeth to our route meant more time, more effort, and an extra day on the Mount Victoria Trail. 3 campsites, 3 separate break camps, 3 mornings of folding up the same tent, lifting the pack, and taking the first step into another long day. Each time more tired but more grounded. 6 o'clock, wala pa kami sa campsite. Ito yung last river crossing. River crossing number 15. Kasi na ako mag-pitch ng tent. In those quiet routines, you learn patience, grit, and the value of simply showing up for yourself again and again. Dati kasi parang takot akong i-risk yung pag-aakyat. But then, naniniwala ko sa kasabihan na the hardest part is starting. So, kung hindi mo susubukan, talagang parang mahihirapan ka. Ganon. Sanay na ako sa ganito. Ay! Walang clearing. Walang clearing. Bakit pa lang kami walang clearing? Pero nung nandun na kami, buti hindi kami sumuko. Unexpected kasi wala na talagang clearing that time eh. Dahil sobrang madaming pag. Pero, mag-aantay ng clearing. Mabuti pasensyoso kami. And then, dahan-dahan nagpakita si Victoria. Yan yung nakakakilig eh. Yung parang ayaw niya ibigay, pero binigay niya. Lagyan mo lang ng pasensya, magkantay ka lang. At makikita mo yung ganda ng nature at kikiligin ka habang dahan-dahan siya nagre-reveal. Wow! Wow! Siyempre, ang ganda ng pag-aakyat doon. Tapos makikita mo yung sea of clouds. Yung sobrang hirap ka na umakyat. Pero pagdating doon babatingin ka na napakagandang view. Ako ng peace. Yes, peace talaga. Parang nalimutan ko yung mga stress ko, lalo sa work. As in, parang habang nandun ako, nagkaroon ako ng parang, yung naging reaction ko lang parang gano'n. Parang, wow, gano'n. Hindi ko ma-explain ng buo, hindi ko ma-explain talaga kung ano-ano yun. Kasi parang,
nagkaroon lang talaga ako ng peace and clarity sa mind ko na, oh my God, ganito ka ba kaganda. Nasa top ka ng Mount Victoria. May dedication ka ba sa akyat mo? For my health. Parang parang hindi ako mahugot ng lakas sa life. Di ba? Parang yung moral lesson dito, lamang lang ang lamang. Mararating mo yung mga gusto mong anutin. So, yung trail is a reminder of what life is and how we have to go through it. Sometimes, the trail takes you somewhere you did not expect. And when nature rewrites the plan, it is the off-route moments that shape you the most, testing your patience, grit, and openness to change. Yung mga guide, kasi tulungan dito sa iba yung ano nila yung tulungan nila like sa pagtulong nila sa mga umakyat para tawirin yung mga river crossing. Saka alam nila kung paano tulungan yung mga mga hikers para akyatin yung Mount Victoria. In those 4 days, I did not just find new peaks. I found lessons, stories, and bonds that I'll carry long after the trail ends. Ang ganda ng mundo. At napakaswerte natin na nakikita natin yung top view ng creation ni Lord. Always think na meron pa rin naman dulo. So don't give up and keep on walking. Kasi ang ganda ng combination na maramdaman mo yung nag-effort ka, talagang naramdaman ng body yung challenges. And then pagdating sa peak, bibigyan ka ng napakagandang view. It's all worth it. And I think life is like that. Despite everything, it's all worth it. Challenging yung trail pero masaya. Kasi masaya din ng mga kasama. Yung mga nakasama ko dito sa Mount Victoria, sweet. Diba? For the experience and naging close ko na din. Mount Victoria! Day 1, Day 2, Day 3, Day 4! Thank you. Bro, pick na kayo. Mount Victoria, Day 4. Complete.